Hallelujah. Tingnan po natin ang nangyayari sa paligid natin. Nakikita nyo ba? So ngayon po, can we open our Bible bilang paggalang po sa word ng Panginoon? Can we just stand before the presence of God and open your Bible in the book of Matthew chapter 24, verses 1 to 14. Babasahin ko lang po muna ito sa English. Sabayan nyo ako. Ready? 1, 2, 3, go. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. Tingnan niyo po dyan. Sabayin niyo po ako. Do you see all these things? He asked. Truly I tell you, no one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. Verse 3. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and end of the age? Verse 4. Basahin po natin. Jesus answered, watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but to see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Verse 9, then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. 12, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. 13, but the one who stands firm to the end will be saved. Ulitin natin to. But the one who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Talon po tayo sa 26 to 35. Sabi dito, someone might tell you, the Messiah is there in the desert, but don't go into the desert to look for him. Someone else might say, there is the Messiah in the room, but don't believe it. When the Son of Man comes, everyone will see him. It will be like lightning flashing in the sky that can be seen everywhere. It's like looking for a dead body. You will find it where the vultures are gathering above. 29. Right after the trouble of those days, this will happen. The sun will become dark, and the moon will not give light. The stars will fall from the sky, and everything in the sky will be changed. 30, then there will be something in the sky that shows the Son of Man is coming. All the people of the world will cry. Everyone will see the Son of Man coming on the clouds in the sky. He will come with power and great glory. He will use a loud trumpet to send his angels all around the earth. They will gather his chosen people from every part of the earth. 32, the fig tree teaches us a lesson. Si Jesus Christ po ang nagsasalita dito. When its branches become green and soft, and new leaves begin to grow, then you know that summer is very near. In the same way, when you see all these things happening, you will know that that time is very near, already present. I assure you that all these things will happen while some of the people of this time are still living. Last verse, the whole world, earth and sky, will be destroyed, but my words will last forever. Salamat sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Hallelujah. Gusto nyo basahin natin sa Tagalog? Hallelujah. Sige po, bibilisan ko na lamang po. Total, wala naman pong ngayon event. Sabi dito, habang nakaupo si Jesus sa isang lugar sa bundok ng mga olibo, lumapit, sige po, sa kanya ang mga tagasunod niya at nakipag-usap ng sarilinan. Sinabi nila, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi ninyo
At ano pong mga palantandaan ng muli ninyong pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya. Sino man, ano sabi dito? Sino man madaya nino man sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sapagkat magdidigmaan, sabi dito, magdidigmaan ang mga bansa at ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Sa panahong iyon, kamumuhiin kayo dahil sa pagsunod nyo sa akin. Dadakpin kayo upang parusahan at patayin. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Ulitin natin to. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Alam ni Jesus yan. Kapopootan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Sila pa rin. Yung mga dating tumanggap, sila ang magpe-persecute. Kasi sa tribulation na lilitaw ang maraming huwad. Ayan. Na propeta at marami ang maililigaw nila. Lalaghanap ang kasamaan. At dahil dito, manlalamig. Ayan na naman. Manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Nangyayari na yan. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay, ulitin nga natin yon, ngunit, sabihin mo, ako yun. Tayo yun. Hallelujah. 14, ipapangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. Salamat po sa Diyos. Ang ganda, no? Upo na po tayo. Ang Revelation po, ang Matthew po 24, hindi ito sinulat ng wala lang. 3 taon na po tayo at yung mga kasama ko rito, even before, wala pa dito ang kasama ko pa doon sa ibang church. Alam na natin, siguro naman matagal-tagal na tayong believer. Amen? Kailangan po sa ating mga buhay, hindi puro gatas ang ating kinakain. Kailangan po talaga natin ang mga ganitong mensahe, mga karanina. Amen. Ang ibig kong po sabihin para sa ikalalago ng ating spiritual. Amen? Amen? Praise God. Maraming tao ngayon, abala sila sa kung ano-anong bagay. Hindi masama. Pangarap, mga gustong mangyari sa buhay. They doesn't care. They don't care sa mga nangyayari sa paligid. Ako ay encouraging each one of you, makinig din kayo ng mga balita sa mundo. Kinig-kinig din. Kailangan din natin yang magkaroon tayo ng kaalaman. Hindi porkit walang nangyayari sa ating buhay, okay lang tayo. Pagkatapos pagdating ng oras at saka mamamalikmata. Sabi dito, makikita natin dyan. Sa 24 po ng 1 to 14, it's all about the signs of His coming. Mga senyales, mga palatandaan ng kanyang pagdating. Sa mga binasa natin, meron ba kayong nahagip na nangyayari na ngayon? Sa mga binasa natin, amen? Siguro naman aware kayo dyan, katulad nga ng pinag-aralan namin, doon pinag-usapan namin sa Bible study, kila Sister Vanessa, nung dinedicate ang bahay nila. Yun po, marami talagang nangyayari. Na ngayon ay, di ba, isinample ko nga, aware ba kayo doon sa lahar? Unang bugso ng lahar, di ba? Hanggang dito, dumating yung alikabok na yon. Amen? Saan nangyari? Saan naganap yun? Pampanga. Ano meron sa Pampanga? Sino taga Pampanga dito? Sino taga Pampanga dito? Kaya pinatunayan ng Diyos dun pa lang sa lahar, sa Isaiah chapter 42 verse 8, I am the Lord your God. I will not give my glory to any graven images. Anong ginagawa sa Pampanga? Mga ribulto, sinasamba ng tao, niluluhuran, kaya dyan galit na galit ang Panginoon. Yan po ang pinakamatindi na sinabi ng Panginoon, I am the Lord your God, and I will not give my glory
Akala nyo lang to any graven images? Even yung mga Diyos nyo sa buhay ninyo, mga pinaprioritize ninyo na hindi kayo aware, yung pala'y nagiging idolatry na ninyo. Ayaw ng Diyos na yung kanyang kalwalhatian ay napupunta. Yung mga anak niya ay nadadaya. Nakafocus na ron sa magagandang bagay na nangyayari. Amen, sa kanilang buhay. It's all about the signs of His coming. Sino rito ang naniniwala na dadating ang Diyos, babalik si Jesus Christ? Amen? Kasi kung hindi kayo naniniwala, ilan lang, umalis na lang, bukas ang pinto. Totoo po yun. Kung hindi natin matatanggap na talagang si Jesus Christ. Kaya hindi po tayo taga rito, mga kapatid. Kung matatapos lang sa pagtanggap sa Diyos as personal Savior at mabubuhay ka ng maayos, wala ng fellowship. Katuwiran mo na lang, sumusunod naman ako. Hindi ko na kailangang mag-church. Tinatanggap ko naman si Kristo. Hindi po. Ang Lord palagi siyang may mensahe. Sa simbahan, di ba? Palaging may mensahe sa prayer time natin, sa Bible reading natin. Kaya kailangan po ay encourage you, mga kapatid, magbasa kayo ng Biblia. Sino ritong gustong magbasa ng Biblia? Amen. Kasi dun po ang makikita natin yung plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. View about what's happening nowadays. Tingnan natin, ano ba yung nangyayari ngayon? Eto na, alisin na natin yung sa lahar. Anong nangyari pumutok 2020? Hindi natin alam, biglang-bigla, di ba? Ano yon? March, COVID, daming namatay. Mga kababayan natin, inuuwi na lang dito, patay na. Amen? Hindi pa natapos doon kung ano-anong dumapong mga sakit at karamdaman. Sabi nga doon sa Deuteronomy naman, chapter 29, after nun chapter 28, ito ang mangyayari sa mga nagdi-disobey. Kung ano yung nangyari sa Egypt, na may mga tumugo po, mga bukol-bukol sa tao, mangyayari din yun. Yung curse na yun, basahin nyo, Deuteronomy 29. Ito ang mga palatandaan at mangyayari sa mga bansa, sa mga tao na hindi sumusunod sa akin. Walang humpay na kahirapan ng buhay, mga pesting sakit at karamdaman, magre-reign po yan. Kaya dito mga kapatid, sa Book of Matthew, sa aklat po ng Mateo, hindi po takutan, hindi po nananakot ang word ng Panginoon. Ang pag-uusapan lang natin is all about sa Bible, wala pong iba. Ngayon, sino dito aware sa nangyayari sa Israel? Biruin nyo kung natuloy pala ako ng maaga-aga doon ako aabutan. Amen? Kung di man ako mamatay, may stock up ako doon, di ba? Katulad ni Pastora Ellen, talaga yung patotoo niya. Naghimala lang ang Lord kasi sabi niya baka may purpose pa siya sa Panginoon, may purpose pa ang Lord sa kanya, kaya ibinalik siya. So, ibig sabihin talagang, ito challenge ko lang kayo, lahat ng bagay na pagpaplanuhan ninyo at pagdidesisyonan sa buhay, lagi niyong ipagpipray. Maliit o malaking bagay lang yan. Kaya sino dito ang naniniwala? Yung nangyayari ngayon sa Israel, ay ano lang yan, patikim pa lang. Hallelujah. 7 countries po ngayon, hindi po ako aware sa isa pa, 7 countries pa, they are trying to destroy Israel. Ano-ano yung mga bansa na yung Qatar, Saudi Arabia, China, Iran, Turkey, Russia, at may iba pa. Yan po sa lahat, kakampi nila ang Palestine, mga Hamas. Nagre-rebelde sila against India. Nag-full support sila para ibagsak ang Israel. Pero 10 bansa naman and the rest, mga powerful countries, especially United States, sila naman po ang nagsusupport. Tiningnan ko po yung mga kalagayan ng Israel at saka mga Palestinians. Napakalamang ng malaking lamang ang Israel sa kanila sa mga panlabang, mga pandigmang, mga napakalaki po, mayaman po, at maano po ang Israel. Pero ang nakakalungkot nga, bakit pinapayagan ng Diyos? Yung unang bugso ng gera, di ba? October 7 yata yun eh. October 7, unang dating. Di ba? Maraming inosente ang namatay. Maraming bata, matanda, kapwa natin Pilipino ang namatay. Kaya last week po, nag-announce po ang US na sabi niyang ganon, around the world to stay awake din. Sabi ng US, ni Biden, sino yung presidente ng Amerika? Si Biden. Let's be aware, nananawagan siya sa lahat ng bansa to be awake and vigilant.
Pag sinabi mong vigilant, huwag tayong magpapetik-petik, mag-chill-chill lang dyan. Anong dapat natin gawin? To pray, to intercede. To intercede. Hallelujah. Kaya po ang nangyayari, yun po sabi, to pray and be vigilant. Pero kasi meron din kasi sa mga US na found out nila, mga nakatira doon, mga nanunuluyan doon, pero ibang lahi, palihim silang nagsusupport sa mga kalaban ng Israelites, ang Palestinians. Nakita ninyo? At marami pong mga bansa. Pero tandaan natin, lagi kong sinasabi, ang Diyos, He is no respecter of person. Amen? Walang pinipiling tao ang Diyos. Amen? Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, wala, di ba? Walang pinipili. Pero, meron siyang bansang itinatangi. Ano yun? Israel. Makikita natin, yung nangyayari ngayon, sasabihin mo baka dadating na si Lord. Hindi pa po yan. So, ang sabi dito, in verse 3, sinasabi doon, binasa natin sa verse 3, wag na lang nating tingnan, ang sabi doon, Jesus was sitting on the Mount of Olives. Diba? The very place where the prophet Zechariah, nangyari din yan, yung lugar na kung saan, nandun si Zechariah had predict din siya that the Messiah would stand when He came to establish the kingdom. Makita natin sa Zechariah chapter 14 verse 4. Kumbaga sa lahat ng nangyayari ngayon, na-predict na yan during the Old Testament. Ang buhay nga natin, hindi pa tayo pinapanganak eh. Diba? Kay Jeremiah, sabi niya, kilala na kita, nasa tiyan ka pala ng nanay mo. 29:11, for I know the plans I have for you. Alam na ng Lord, kilala na tayo ng Lord. Wala pa tayo sa mundong ito. Amen. Sino rito yung naniniwala? Kaya ang sabi dito, mga kapatid, it was a fitting place for the disciples. Itong lugar na to, yung pakikipag-usap ng mga disciples ito yung tamang lugar para sa mga disipulo na magtanong sila kay Jesus kung kailan dadating ang katapusan ng panahon. And what could they expect? Ano ba yung aasahan nila? Yun ang tanong ng mga disciples. Then Jesus replied, di ba? In-emphasize niya the events that would take place before the end of the age. Yung mga events, yung mga pangyayari na darating. Naging malinaw si Jesus Christ. Kung nasabi niya rin, sasabihin niyo sa akin, dati pa yan, pastora, hindi po. He is talking, the Bible is talking to each and every one of us nowadays din po, patungkol dito. So, sabi dito, He pointed out that His disciples should be less concerned with knowing the exact date and more concerned of being prepared. Makita natin yan, Dito, pinoint ni Jesus Christ na yung mga disipulo niya, less lang ang concern nila, yung malaman nila yung exact date. Pero kasi ang gusto nila, maghanda sila. Sino rito yung naniniwala na ang magnanakaw, hindi na kailangang magsabi kung kailan siya magnanakaw? Ganun po ang pagdating ng Diyos. Ayaw ng Lord na paghandaan natin. Ang gusto ng Panginoon, anytime, we are all prepared. Amen? We are all prepared. He pointed out that His disciples should be less concerned with knowing the date and more concerned of being prepared. Gusto nila, para makapaghanda kami. Pero sa totoo lang, hindi yun ang ayaw ng Lord. Gusto ng Panginoon, abutan, mangyari yung mga bagay na yun sa mga panahon na hindi ninyo nalalaman. He pointed out that His disciples should be less concerned. Ayan. So, living God's consistently so that no matter when Jesus came, they would be ready. Yun, naghahanda. Parang ganito. Sana sabihin na lang ni Lord, nababalik siya bukas para hindi na ako aalis sa church. Maghapon, magdamag na akong mananalangin. In verse 4, makita natin dito yung mga disciple asked Jesus for the sign. Humingi sila ng sign. Guro, ano po ba yung mga senyales na pagdating mo yung katapusan na ng mundo? Diba? Sabi ng first response ni Jesus, don't let anyone mislead you. Diba? Meron ba kayong mga kilalang mga false prophet na nag-a-arise na nowadays? Amen? Yung mga dati nating iniidolo, na ngayon nag-iba na, siya na raw ang sinugo. Diba? Hindi na nung una nakaka-bless, anointed, pero at the end of the sa kalagitnaan po ng paglilingkod, siya na raw ang sinugo, siya na raw ang anak ng Diyos, siya na daw si Kristo. Kaya dito makikita natin mga kapatid na yung disciples tinanong nila si Jesus yung coming niya at the end of the age. So,
Ang first response ni Jesus, don't let anyone. Huwag niyong hahayaan na maligaw kayo. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maliligaw. Don't let anyone mislead you. Amen. The fact is that whenever we look for signs, ito yung the fact. Kung titingnan natin yung mga senyales, we became very susceptible. Ibig sabihin ng susceptible, parang tayo, madaling mapaniwala. Madali tayong madaya to being deceived. Totoo yun, alam ng Lord. Kaya niya sinabi yun, huwag kayong padaya. Because there are many false prophets na mag-a-arise sa verse 11 and 12. The only sure way to keep from being deceived, ito, tingnan natin. The only sure way to keep for being deceived, nandyan ba yan? Is to focus of Christ and His words. Ito yung tanging paraan para hindi tayo madaya. Kanino tayo magpo-focus? Kay Kristo and His word. Sino naniniwala ang salitang Yahweh? Ano pa ba yung salita sa Old Testament ng pagiging Diyos? Jehovah. El Shaddai. Ano po yan? Ano po yan sa pagiging Diyos? Pero kay Kristo, pero hindi po yung pangalan na yan ang binigay para isukat ikaligtas ng tao. Maliban sa pangalan ni Jesus. Amen? Amen. So si Jesus Christ lang talaga, kaya pag ang isang church, hindi itinataas ang pangalan ni Jesus. It's only Jesus Christ na pinayagan ng God who created heaven and earth na siyang magiging daan, ang katotohanan at ang buhay. John chapter 14, verse 6. Tama? So si Jesus Christ lang talaga ang sentro dapat ng bawat iglesia. Si Jesus Christ lang talaga ang sentro ng bawat buhay. So, Hebrew chapter 12, verse 2, fix your eyes. Kaya nga ito sinabi ng Panginoon, just fix your eyes to Jesus. Kanino natin itutuon ang ating mga paningin? Kay Jesus, who is the author and finisher of our faith. Hebrew chapter 12, verse 2. Praise God. Nandyan ba yan? Sundan niyo po ako. Nilagay ko po dyan. Hallelujah. So, tandaan nga po din yung mga verses na yan, mga kapatid. Itutuon po natin ang ating paningin kay Jesus. Hindi so sa mga bagay na, nabili ko na to, meron na ako nito, magaling na ako, maginhawa na ng buya, ganito, hindi po. Hindi masama. Pero first and foremost, 100%. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And everything will be added unto you. Amen? Praise God. In verse 9 to 13, ang sabi dito, then you will be handed over to be persecuted and put to death. Sabi niya sa kanya, and you will be hated by all nations because of me. Like what he did. Like what they did kanino sa mga unang mga, di ba? Yun nga, nangyari nga sa kanila, di ba? Kung pag-aaral, sinasabi niya pala to sa mga disciples niya. Nangyari, nung nawala na siya, marami talaga kung pag-aaralan natin yung mga buhay ng mga disipulo ni Kristo. Diba? Grabe po ang pinagdaanan nilang persecution. At the time, in verse 10, many will turn away from the faith. Tingnan nyo, alam ni Lord. Sa mga panahon na yan, marami ang tatalikod sa kanilang mga pananampalataya and will betray and hate each other. Magkakagulo na. Hindi na tatanggapin ng bawat isa. Nagiging traidura na ang mangyayari. Di ko naman kasama yan Tisura na ang mangyayari. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wicked, dahil sa pagtaas ng mga katiwalian, ng mga wickedness, ng mga makasalanan, because of the increase of the wickedness, the love, tingnan nyo to ang pag-ibig ng marami will grow cold. Sabihin mo, hindi ako yun. Hindi ako yun. Ayoko, cancel yun sa akin. Amen? Kaya nga tinanggap mo nga si Jesus Christ as your personal Savior. Ano naman ang sabi in the book of Matthew, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Kundi yun lamang sumusunod sa aking kalooban. So, in the book of Revelation, may tendency na aalisin talaga, pwedeng mabura ang ating pangalan sa book of life.
kung hindi tayo magpapatuloy sa pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Amen. Kaya sabi, powerful to, no? At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. Yung turn away na to, masyado nilang binibigyan ng focus yung mga bagay sa mundo. Naiiwan lang nila yan. Hindi masama, sabi ko nga, kailangan ang pastor, hindi tinuturo yung paano kayayaman. Kung kailangan maging ganito ka, kasi matik na yun sa Lord kung talagang totohanan. Dapat talaga, ang main goal lang ng isang pastor ay mapalapit ang mga tupa sa Diyos. Amen? Amen. Yun po ang dapat. Na mahalin natin ang Diyos natin, yun po. At that time, sabi gano'n sa, and many false prophet will appear and deceive many people because of the increase of the love of the most will grow. But the one, ito pa maganda, pero ang mananatiling tapat hanggang wakas, yun lang ang maliligtas. Marami sa atin, alam natin yun, kabisado natin yun. Saan bang version? Sa Matthew. Akala nyo lang ganon? May impact yun. Bakit sinabi ni Jesus Christ? Sabi ko nga, hindi takutan ang Book of Revelation. Hindi takutan ang Book of Matthew 24. But the one who stand firm to the end will be saved. Tanong, how many Christians face persecutions in the world? Marami po, hindi lang tayo aware. Magmula pa nung una, after po nang namatay si Jesus Christ physically, nabuhay siyang maguli, umakyat siya sa God the Father, nagpatuloy yung mga disciples, lahat ng yan, nakaranas ng mga persecutions. And the rest, kahit hindi sila, yung mga totally talagang mga missionary, mga matitinding nagmahal sa Diyos na talagang binuwis na ang buhay nila, hindi na sila nagtrabaho, hindi na naghanap buhay, hindi na nagpamilya, ibinigay na lang ang sarili sa Diyos. Dumanas po ng katakot-takot na pagsubok yan, persecutions. Tayo po, we may not be facing intense persecution nowadays. Amen? Ano yung persecutions natin? Minsan wala ka lang pera. Diba? Nag-away lang kayo ng anak mo, ng mag-asawa. Diba? Yan ang mga persecutions nating nararanasan. But Christians in other parts of the world are talagang grabe. Grabe ang mapalad tayo dito. Sino rito yung gusto maging missionary? Ayaw. Bilimpili lang talaga yan. Diba? Sino yung gusto mag-missionary? Ang missionary, katulad nung namit ko na Koreana po. Si Sister Hayek Jeng from Korea. Alam nyo, talagang hindi na siya nagpamilya. 58 years old siya. Pero mas binigay niya ang buhay niya sa Panginoon. Marami na po siyang bansang pinuntahan, nag-iisa lang siya. Binibigyan siya ng Panginoon, ng makakasama, ng mga... Kaya nga, God willing po, by January, makasama natin siya. Hindi po siya preacher. Hindi po siya... Intercessor po siya. Ang gift niya ay healing and deliverance. Amen? Praise God. So, akala niyo ba, kay sino dito yung gusto mag-missionary? Ayaw. Praise God. So, kaya tayo dito, akala lang natin, yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, minsan nasasabi natin, gusto ko na kunin na ako ng Lord, ang hirap palang mag-born again. Wala pa yan. Maliit na maliit, katiting lang po yan. Tanungin natin ang Diyos. Ano ba yung gusto mong gawin ko sa troubles na nangyayari sa akin? Ano ba, Panginoon, ang plano mo, ang purpose mo, bakit mo pinapayagan na mangyari sa akin ang mga sufferings na ito? Yun ang i-ask natin sa Lord. Kasi when one part of the body suffers, the whole body suffers. Tama. But when all the parts join together to ease the suffering, the whole body benefits. Sa church, pag may problema ang pastor, isang kaluluwa lang yan. Iniiyak ng isang pastor yan. Sa pamilya, hindi lahat okay. Pag may issue tayo sa pamilya, lahat tayo bigat na bigat. Amen? Dinadala natin yan. May mga issue, kaya anong gagawin natin? Amen? Hindi natin maiiwasan ang magkaroon ng issue sa mga relative, sa family, sa loved ones, even in the church. Pero first and foremost, dapat ang kinakikitaan ng pagkakaunawaan, pagmamahalan, pagkakaisa, paglilingkod ay alin? Sa church. Palakasan. Amen?
So, sa 1 Corinthians chapter 12:26, tingnan natin. If one part suffer, binasa ko na kanina, all the parts suffer with it. And if one part is honored, all the parts are glad. Amen? Kaya wag po tayong makontento na tayo lang. Kung may mga mahal tayo sa buhay na hindi pa kumikilala sa Lord, or meron tayong mga mahal sa buhay na tumanggap na sa Panginoon, kontento na tayo doon. Anyway, tinanggap na naman niya si Lord. Huwag tayong tumigil to pray for them. Ipaalalahanan po natin sila. Amen? Huwag tayong makampante. Kailangan paalalahanan natin sila. Hindi ka rin magiging masaya na pagdating mo kasama ang Panginoon na wala ang mga mahal mo sa buhay. Amen? Remember the two words na tinanong ni Brother Robert last week? Ano yon kung natatandaan nyo? Na saan ka ritong Kristiyano? Tinanggap mo lang si Jesus para mapunta ka sa langit dahil takot ka sa impyerno. Amen? O tinanggap mo si Jesus 100% sa buhay mo dahil you know in your heart someday you will be with Him in paradise, in heaven. Saan kayo doon? Siyempre sa pangalawa. Amen? So makita natin dito, let's read again sa verse 26 to 35 in Tagalog version. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang. Ito yung deceiving na. Pag may nagsabi sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa gilid, sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat darating ang anak ng tao. Ang tinutukoy dito kay anak ng tao, si Jesus Christ po. Kasi that time talagang physically talaga. 100% human, 100% God. Because of the miracles of the words na nirelease niya. So, anak ng tao na parang kidlat, sa ASN dito kuniwa, ang salita ng Diyos, na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nakita niyo yan? Kaya maraming tao ngayon, papetik-petik na lang sila eh. Marami pa namang ligo, sayang ang kikitain ko, sasamantalahin ko na to. Marami pa ng panahon, malakas pa ako, kayo-kayo muna. Naku mga kapatid, our God is a God of justice. Hallelujah. Sa 28, kung nasa ng bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwitre. Ang sabi dito sa 29, pagkatapos ng kapighatian, look, listen. Pagkatapos ng mga kapighatian na ito, magdidilim ang araw. Kung dadating at mangyayari yung mamaya sasabihin ko yung rapture, halimbawa ganin, masikat ang araw, lahat yan magdidilim, magiging parang gabi. Hindi na magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga makapangyarihan, ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakila. Ito yung sinasabi ko. Yung mga gadgets natin ngayon, mga ginagamit natin, cellphone, anything na gadgets yan, katulad laptop, lahat ng yan, anuman ang palabas dyan, anumang mga mabubyo mo dapat yan sa ordinary oras na yan, pag dumating ang araw na yon, lahat ng mata, makikita, isa na lang ang palabas na nandyan, yung pagbaba ng anak ng Diyos na walang iba, si Jesus Christ. Are you excited? Diba? Diba? So sabi dito, sa hudyat ng malakas, na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin ang mga hinirang. Sa 32, unawain niyo ang aral na ito sa puno ng igos. Gayon din naman, sa 33, kapag nakita niyo ang lahat ng ito, malalaman niyong malapit na siyang dumating. Halos, narito na. Sinulat ito, wala pa tayo, hindi pa tayo pinapanganak. Tandaan natin, ang 1,000 taon sa atin, isang araw lang sa Diyos. Sasabihin mo sa akin, Pastora, matagal pa yan. No! Mahirap makipagsapalaran. Sabi ko sa inyo, ang 1,000, 2,000 taon sa atin sa Lord, isang ganyan lang. Pwedeng mangyari yan. In a twinkling of an eye, pikit nyo yung mata nyo. Sa isang kisap mata. Kaya wag tayong magpapetik-petik. Bantayan natin ang ating buhay. Habang tumatanda tayo sa Lord, mas mahalin natin ang Diyos. Magkaroon tayo ng desire, ng hunger and thirst to love God, to love His words.
desire to share His Word, lalong-lalo na sa ating pamilya. Pray for them. Amen? Praise God. So, look at this. Ito, biblical time. Ayan, tingnan natin yung summary ng Biblia. Tingnan niyo po dyan. Unang-unang event. Ito na. The rapture. Ano yung rapture? Pagdagit. 1 Thessalonians chapter 5. Sabi dito, chapter 4:17. After that we who are still alive at the time will be gathered up with those who have died. We will be taken up in the clouds and meet the Lord in the air. And we will be with the Lord forever. Ang kaligtasan, ang nag-a-aspire na maligtas sa buhay na ito, hindi yung matanda ka na. Basta ikaw, halimbawa, kabataan ka, alam mo na ang tama't mali na talagang dapat. Kaya nga, itong mga kabataan talaga, ito yung pinaggigit-itan ni Satanas na kunin niya talaga palapit sa Kanya at palayo sa Diyos. Kaya pray for our children, pray for our youth, mga kapatid. Madali silang masway. Marami, lalo na, sabi ko nga ganun lalo na yung pinanganak na Kristiyano na yung pamilya, born again na yung mga parents, akala lang nila, religion lang. Kaya okay sa kanila, walang new birth, walang transformation ng buhay, walang born again experience. Kaya kailangan ng mga anak natin, ipaintindi na natin sa kanila. Kaya kung nakikita natin, huwag tayong magsawa. Kawawa ka. Pag nagpatuloy ka sa ganyan, totoo ang impyerno. Amen? Amen? Kaya sabi dito, ito po yung ang una? Rapture. Ito yung unang pagkuha ng Panginoon sa kanyang mga anak. Halimbawa, dumating ang Lord, maya-maya lang. Yung mga damit natin, lahat ng yan, maiiwan. Pero ang unang bubuhayin, yung mga namatay na tumanggap kay Kristo. Sila yung unang babangon. After that, pag nasabi dito, still alive, at that time will be gathered up with those who have died. Kasama na natin. We will be taken up, saan? In the clouds. Lahat ng pera mo, alahas mo, mga titulo mo nandyan, ATM mo, sasakyan mo, magandang bahay, ipon-ipon mo dyan, halos tipirin mo yung sarili mo, hindi masama. Pero pag dyan mo binigay ang lahat at dumating ang time, ang rapture, ito yung first event. Pagdagit. Dadagitin. Maiiwan yan. Yung damit nating suot-suot. Ito yung unang pagkuha ng Panginoon sa mga kanyang anak. Tanging ang tumanggap lamang kay Jesus bilang Diyos at Panginoon ang makakasama dito. At yung mga sumusunod lamang sa kanyang kalooban. Amen? Yon, kaya uulitin ko, hindi dahil kilala mo si Jesus, saved ka na. Ayan yung image. Do image lang yan. In reality, mas matindi sa katotohanan ang mangyayari. Amen? Hallelujah. Sabi ko nga, pag nangyari yan, pagbaba ng Panginoon, lahat ng palabas sa telebisyon, even sa radio, iisa na lang yung pagbaba ng Panginoon. And lahat ng mata makikita. Kaya nga sinabi, bawat tuhod ay luluhod. At lahat ng labi ay magsasabi na si Jesus ay Diyos. Sinasabi yan kasi until now, marami pa rin ayaw siyang kilalanin. Mamamangha silang lahat, patutunayan ng Diyos yan. Amen? Praise God. Second event, tribulation of Antichrist. Ayan na. So nag-rapture na. Nakuha na tayo. Makikita natin yan. Basahin nyo yung Daniel chapter 9. So, ito na yung pamumuno. Anong ibig sabihin ng tribulations? Means trouble, sufferings, torture, persecution. So, wala na tayo. Sabihin mo, kasama na tayo doon. Kasama na tayo doon. Amen? 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 Pero may mga naiwan na Kristiyanong napepetik-petik, naiwan. Sila ang makakaranas ng tribulation. Doon sa mga naiwan. Na patuloy na magtigas-tigasan, na patuloy na mumuhay sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Nabubuhay lamang sa salita na sila ay Kristiyano, pero hindi sumusunod. Ito na ang tribulation, pamumuno ng Antichrist. Magre-reign na ang Antichrist. Tingnan nyo si devil.
nung nag-fasting si Jesus Christ ng 40 days sa ilang, ino-offer niya yung mundo, kasi ang God of this world is Satan talaga. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Kaya dito sa tribulation, pamumunuan na to ng Antichrist. Doon sa mga Kristiyano na papetik-petik na hindi talaga totoong tumanggap sa Lord, mga kapatid, anong mangyari? Sila ang maiiwan. Ito yung last chance. Last chance. Halimbawa, ako, hindi ko pinahalagahan ang pagiging mananampalataya ko. Naiwan ngayon ako. Dadanas ako ng tribulation. Pero alam ko ng katotohanan, kaya kahit paputol yung ulo ko, hindi ako putulin na nila lahat sa akin. Dahil alam ko na kung sino ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya lang yun na yung last chance. Talagang mahihirapan ka. Sabi nga, ang tribulation, ibig sabihin yan, trouble, sufferings, persecution, torture. Amen? Talagang mangyayari yan. Ano nangyayari? Makikita natin talagang pabagsak na. Di ba ngayon? Ano ngayon? Pabagsak na ang ating economy. Di ba? Bagsak na. Pabagsak ng pabagsak. Kahit anong trabaho natin. Di ba? Ang dami pa rin. Kaya ang daming scammer, ang daming magnanakaw, ang daming krimen, ang daming drug addict. Bakit? Dahil lack of finances, hirap sa buhay. Bagsak. Kaya makita natin niya, pabagsak ang economy ng mundo. Hindi lang ang Pilipinas. Ngayong huling araw na ito, haharap. Ayan. Ngayong huling araw, hahanap ng Savior. Yung tribulation na yan, yung mga naiwan, hahanap na sila ng Savior at tagapagligtas sa mundo. At dito po papasok ang Antichrist. Siyempre, nahihirapan na sila. Ang Antichrist, mag-aanyo yan. Sa una, mag-aanyo siyang mabait. Mag-aanyo siyang holy. Dideceive niya ang marami para mapaniwala niya. Kasi maghahanap na ng tagapagligtas yung mga naiwan Kaya mangyayari, mapapaniwala na siya ay mabait, maamo, at ididiwan niya na sila ay magpatatak lahat ng Mark of the Beast. 666. Amen. Hallelujah. Kung meron kayong nababalitaan sa ibang mga bansa, ewan ko yung mga chips, hindi na ino-honor minsan yung cash Meron na lang. Hindi ko lang particularly alam kung saan kung saan ilalagay. Ayan. Yung 7 years tribulation na sinasabi ko, mahahati yon sa 3.5 years, 3.5 years. Yung 3.5 years, deception yon. Ibig sabihin, pandaraya ng Antichrist, idideceive ka. Sabi ko nga kanina, magkukunyari siyang Savior. Magkukunyari siyang bait-baitan para kilalanin mo siya. Pero yung 3.5 years, mga kapatid, yon ang alin? Torture na. To-torture ka na. Kahit may pera ka, hindi ka makakakain. Baliwala ang lahat. Kaya nga, sabi ko, yung mga nakarinig na before ng salita ng Diyos, kaya lang binaliwala nila at nasama sila sa tribulation, dadana sila ng torment, ng torture. Kaya lang, paninindigan na nila, na alam na nila, kasi nakarinig na sila na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya kahit anong gawin nyo sa akin, hindi ako magpapatatak. Kaya yung sa 7 years na yan, dalawang bagay yan, madidivide sa 2. 3.5 years and 3.5 years. The first 3.5 years, deception, and the other 3.5 years will be tortured. Ito po ang pagpapahirap. Pahihirapan. Ang tao, sino rito yung mahina sa gutom? Di ba? Sino rito yung takot magutom? Pagka medyo mahina-hina ka, delikado ka, bibigay ka. Pero kung talagang malakas ang faith mo, dahil narinig mo na before, sayang, hindi ko pa tinotoo ang pagiging Kristiyano ko. Hindi ko pa talagang nilegit yung pagbibigay ko ng buhay sa Lord. Eto ko ngayon. Pero dahil alam ko na ang katotohanan, patayin man nila ako, hindi ako bibigay. Putulin man nila yung ulo ko, alam ko bubuuin ng Diyos yan pagdating sa langit. Amen. Gusto niyo pa bang mangyari yun? Gusto niyo pa bang mangyari yun sa atin? Kaya mapalad tayo. May mga pastor, may mga Bible studies, may mga churches na matyaga po na mag-share ng Word of God. Mga kapatid, hindi mo rin gugustuhin na nag-iisa ka, 2 kayo, 3 kayo,
Meron kang maiiwan. Amen? Na mahal sa buhay. So, ang sabi dito, after ng tribulation, anong pangatlong event? World War III. Ayan. Si Yesu Cristo ang nagsabi niyan, Matthew 24, 4-31. Magkakaroon ng malaking giyera. Yeah? Bago siya bumalik, ayan. Kaya sabi ko kanina, ako para sa akin kung babasahin niyo sa Isaiah, especially particularly sa Isaiah 53, mananalo pa Israel dito. Mananalo pa ang Israel sa labanan ngayon. Yon. Kasi unang mangyayari, rapture. Rapture po, bago nila matalo ang Israel, naganap na ang rapture. Kaya sa labanan na ito, sa mga nangyayari na to, mananalo ang Israel. Kahit sinong kumalabang bansa. So dito, magkakaroon ng malaking gera sa World War III, bago siya bumalik. Yung pagbabalik niya, yung second coming yun. Ang Israel ay pagtutulong-tulungan ng mga bansa. As I've said while ago, di ba? Di ba? Kasi ang bansa, Israel, magtaka ka naman. Sa lahat ng bansa, bibigyan ka lang ng 2 linggong visit. Ang babayaran mo, 150,000. 120,000. Bakit? Kasi blessed country, blessed nation. Iba yan. Piniling bansa ng Panginoon. Kaya sabi nung isang pastor sa akin, kung meron man na minimiti ang isang Kristiyano, o lahat ng naglilingkod sa Diyos, especially tayo, ay ang marating mo ang bansang pinili ng Diyos bago ka mamatay. Amen? Kasi minsan gusto ko makarating sa Canada, sa Amerika, malamig doon, sa ganito, no. Sa Israel, hindi ganun kaano, pero yun ang i-desire natin. Hallelujah. Sa World War III, pagtutulungan ng mga bansa ang Israel. Sa Zechariah 14 and Revelation 21 verse 5, makikita natin yan. Pero dito ko na lang kinuha sa Revelation 21 verse 5. The one who was sitting on the throne said, "Look, I am making everything new." Then he said, si Jesus Christ, "Write this, because these words are true and can be trusted." Amen? Ang salita ng Diyos ay totoo at pwede nating panindigan at tayuan. In Matthew chapter 19 verse 28, ano sabi diyan? Sabi ni Jesus, Jesus replied, "I assure you that when the world is made new and the Son of Man sits upon His glorious throne, you have been my followers." Look at this, Second sentence. "You have been my followers will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel." Sino yung 12 tribes of Israel? Nanggaling kay Jacob, di ba? Amen? Alam ninyo, tayo, ang Diyos, spiritually, pinili talaga spiritual ni si Abraham para sa atin. Kaya narinig niyo yung Father Abraham has many children as Father Abraham, I am one of them. Pero kay Jacob, ang pinangako niya ay ang Israel. Kaya minsan makakarinig tayo, "O purihin ka, O Diyos, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob." Amen? Praise God. So, sa Revelation chapter 20 verse 4, "Then I saw thrones and the people sitting on them had been given the authority to judge. And I saw the soul of those who have been beheaded for their testimony about Jesus and for proclaiming the word of God. They had not worshipped the beast or his statue, nor accepted his mark on the..." Makita nyo, ito yung mga tao, yun ang mangyayari sa atin. Yung mga naging tapat, hindi mo bumigay sa mundo, hindi mo bumigay sa tawag ng mundo kay Satan, makakasama niya. Sabi niya ganon, about Jesus and for proclaiming the word of God. They had not worshipped. Hindi sila sumamba the beast of his statue, nor accepted or tumanggap sila ng marka on their foreheads or their hands. They all came to life again, and they reigned with Christ for 1,000 years. Palakpakan nga natin ang Lord. Ako yun, sabihin mo, hallelujah. Sa Tagalog, at nakakita ako ng mga trono, at ang nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan
Dahil sa, tingnan nyo, meron talagang magpapapugot na lang ng ulo. Dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita. Yung mga pinersecute na mga naunang mga lingkod ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw, ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ayan. So lilinisin ni Jesus ang earth and He will defeat Satan. Ilalagay po sa bottomless pit for 1,000 years ni Jesus Christ, si Satan. Itatago niya yon, pakakawalan niya lang yon. Lalagay niya yon sa Revelation 9. Sino yung kasama? Kasama yung mga hindi tumanggap kay Kristo. Hindi po nananakot ang word ng Panginoon. Huwag kayong matakot. This is a preparation. Lastly, magkakaroon ng new heaven and earth. Yun na po ang bagong daigdig. Kaya sabi niya, di ba? Lahat ng yan, di ba? Revelation chapter 20 verse 4. I saw thrones and the people sitting on them have been given the authority to judge. Ayan, binasa ko na yan. For 1,000. Ito, biblical time, tingnan natin. Rapture. Ano yung rapture? Pagdagit, yan ang first event. Second, tribulation. Sa under ng tribulation, hahatiin yan sa dalawa. 3.5 years, 3.5 years, another 3, una sa deception. Pangalawa, torment. And then, dadating yung second. Sa second coming pala, hindi ko lang na-elaborate, pagbalik ni Jesus, kasama na tayo. Nakasakayan. Basahin yung Revelation. Kasama na tayo. Pero ako ina-aspire ko ang rapture. Kasi ayoko nang dumanas pa. Even the rest of my loved ones, even the rest of us, ng tribulation. Amen? Kaya sa second coming, ayan. So after ng tribulation, 3.5 years deception and 3.5 years torture. Ang magre-reign dito si Antichrist. Pagka buhinahin na ka, bibigay ka, and then World War III. Pagka sa World War III, ayun na, natatalo na ang Israel. Ay ba na, doon na nila. Pagka nakita na ng Lord na matatalo na ang bansang pinili niya, second coming, babalik na siya. 1,000 years, yon mangyayari, si Antichrist, ilalagay niya yan sa bottomless pit for 1,000 years. And nagkakaroon ng new heaven and earth. Amen. My conclusion, tayong pong lahat ay tumayo. Naiintindihan pa po natin? Hindi ba kayo namamangha, na-excite, o baka natatakot tayo? Wag po. This is a preparation para magbantay tayo sa buhay natin. Amen? My conclusion, heaven is real. Totoo, ang langit ay totoo. And everlasting life is real through Jesus Christ. Amen. Are you agree with me? Hell is real. Totoo ang impyerno. Sino ang gugustuhin mo sa impyerno na kahit putulin mo ang kamay mo, hindi ka mamatay-matay? Amen? Hindi ka mamatay-matay. Hell is real. Rapture is real. Yung pagdagit, biruin mo, dadagitin tayo. Sabi ko nga, wala na yung mga damit na yan, babaguhin yung kasuot. Glorified na. Gagawin tayong glorified body. Hindi na nasasaktan. Sabi nga gano'n, ang magiging edad na lang natin, ang tingin natin sa langit, parang 30 years old tayo. Tingnan nyo yung mga, ngayon, photo lab. Mas maganda pa dyan sa photo lab. Mas gwapo pa. Kaya wag tayong padaya. Minsan ano rin ang sa kaawayan eh. Kaya sabihin ko sa inyo, mga kapatid, wag tayong padaya. Scam dinisaytan yan eh. Tactics dinisaytan yan eh. Pag kinuha tayo ng Panginoon, mas gwapo at maganda pa tayo pagdating natin sa langit. Amen? Praise God. So, rapture is real and second coming is real. And tribulation is real. Totoo po yan. In the book of Revelation, last verse, 10 to 13. Itong napakaganda. Sabay-sabay nating basahin. Hallelujah, malakas. Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Darating ako sa lalong madaling panahon, kaya't ingatan mo kung ano ang nasa iyo
upang hindi maagaw ninuman ang iyong gantimpala. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit na sa aking Diyos. Isusulat ko rin sa kanya ang aking pangalan. Ang lahat, sabi dito, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Question: are we all ready? Pakita natin yung image. Rapture. Angels are, i-desire natin, makasama tayo sa kanya. Angels are prepared. Antichrist is prepared. Are you prepared? Ba't ilan lang ang sumagot? Parang 5 lang yata. Angels are prepared. Handang-handa na ang mga anghel. Antichrist is prepared. Are you prepared? Ngayon po, nagdiriwang palapit tayo sa tinatawag na Todos los Santos. Ang dami na namang pakawala ng taon-taon lang tayo. Alam nyo ba, ang bawat isang tumanggap kay Kristo ay may guardian angel. At meron din itinalaga. Sabi na the beast, Satan is like a roaring lion who is trying to devour. Andyan din siya. Ang tawag doon, familiar spirit. Ang familiar spirit, galawan ng demonyo yun. Kaya nga, pag may namamatay sa atin, sasabihin natin, dalawin mo naman ako, nagparamdam na naman si ganun. Familiar spirit yan, hindi galing sa Diyos. Familiar spirit, nadidisip tayo. Kaya this Todos los Santos, huwag tayong padaya. Okay lang sa mga libingan ng mga unang namatay na mahal sa buhay. Ayusin natin, linisin natin pag-isapin ng para dasalan mo pa or whatever na gagawin mo na. Kaya, kung meron tayong guardian angel, let's be aware, merong familiar spirit na niloloko tayo. Kaya dapat tayo ay maalam. So, mga kapatid, hindi nagbibiro ang langit. Magkanya-kanya na lang tayo. Hindi ako magre-resign sa trabaho. Nag-resign ako, wala pa akong 60 para sumagot sa tawag ng kung hindi totoo ang nangyayang, hindi ko pinaniniwalaan. Amen? Aanin natin magkatsaga pa ba? Ang sarap ng hihinga sa bahay. Pero bakit? Diba? Kasi may totoong mangyayari at magaganap. May purpose ang Lord sa buhay. Hallelujah. Habang ikaw ay nakatayo dyan, sige, in a minute of silence, talk to the Lord. Lahat tayo. Ang tinanong ko sa inyo kanina, are we all prepared? Handa ba tayo? Ako palagi kong sinisiguro yung sarili ko, Panginoon, ayoko mawala ng kabuuan ng pagpilingkod ko. Kaya every prayer, Panginoon, lahat tinatakli ko, lahat ng kasalanan, lahat ng mga pagpapanggap sa buhay ko na hindi mo pinalulugdan, patawarin mo ko. Lagi tayo maging ganun, pa-check-check tayo sa Panginoon. Angels are prepared, Antichrist is prepared. So, habang ikaw ay nakayuko na mapigil, kilala ka ng Lord. Kilala kayo ng Diyos more than I know you. As may flux. Bilang mga tao na pinagtitiwala niyo. Mga kapatid, i-desire natin makasama natin ang Panginoon. Makita natin yung Creator natin face to face. Hallelujah. Kung meron tayong dapat mitiin, pag sumakita natin, pag sumikaapan natin, mapalapit tayo lalo kay Jesus. Pag sumakita natin, pag sikapan natin, makilala natin ang Diyos sa Lord and Savior. Ang mga bagay na kung ano yung meron kang tinatangkilik na walang kinalaman sa Diyos, mga kapatid, hindi mo yan dadalhin sa langit.